Nagsimula ang pelikula sa may disyerto, kung saan makikita natin ang babaeng nagngangalang Mallory na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Malapit na siyang ikasal, kaya patungo siya sa labas ng lungsod upang maghanda para sa malaking araw sa lugar ng kanyang kapatid na babae. Mukhang hindi talaga excited ang dalaga sa pagpapakasal dahil hindi siya makapaniwalang ikakasal na siya sa loob ng 1 linggo. Habang papunta doon, nakipag-video chat siya sa kanyang kapatid na si Ella. Sinabi ni Ella na hindi pa siya nakakabili ng kanyang flight ticket dahil gusto niyang siguraduhing in love talaga si Mallory at masaya siya sa kanyang desisyon. Tumugon si Mallory sa pamamagitan ng pagsabi sa kanyang masaya siya gamit ang peking boses at ibinaba ang tawag. Habang nagmamaneho sa isang liblib na kalsada, lumiko siya sa isang service road mula sa pangunahing kalsada. Dumaan ang babae sa service lane dahil plano niyang mag-shortcut papunta sa kanyang destinasyon na nagkataong sa Denver. Gayunpaman, napahinto ang kanyang paglalakbay nang masira ang kanyang sasakyan sa daan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang paganahin muli ang makina, ngunit hindi ito gumana. Si Mallory ngayon ay nag-iisa sa isang ganap na liblib na lugar, at higit pa rito, wala ding signal, kaya hindi siya makatawag para humingi ng tulong. Nang sinubukan niyang buksan ang isang lata ng soft drinks, sumabog ito at nabasa ang kanyang damit. Nagpalit siya ng damit sa likod ng sasakyan nang may bumulaga sa kanya at ito ay isang lalaki na nagngangalang Christian. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang problema at naawa siya para sa na-stranded na babae, kaya agad niyang sinimulan ang pag-ayos ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, alam ng lalaki kung ano ang kanyang ginagawa at matagumpay niyang naayos ang problema. Pagkatapos ay ipinakita ni Mallory ang kanyang pasasalamat at nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Habang nagmamaneho, na-realize niyang naglalakad lang ang lalaki at tinulungan siya nitong ayusin ang kanyang sasakyan, kaya ang nararapat niya lang gawin ay alukin siyang sumabay na sa kanya. Inalok niya siyang sumakay na sa kanyang sasakyan, at habang nasa daan na ang dalawa, malalaman natin na hindi alam ni Christian ang konsepto ng pagtigil sa pagsasalita. Nagsimula siyang magkwento at sinubukan ang kanyang makakaya upang ma-impress si Mallory. Sa puntong ito, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba kung saan sinabi niya kung paano sila pinagtagpo ng tadhana at sinadya itong mangyari ng ganito. Hindi nagtagal, nabunyag na sobrang libog ng lalaking ito nang nagsimula siyang magkwento ng mga hindi naaangkop na bagay sa kanya. Nang mapuno si Mallory sa kanyang mga kalokohan, itinigil niya ang sasakyan at inutos sa lalaking lumabas na siya. Gayunpaman, nabunyag na si Christian ay hindi talaga masunurin at hindi siya sumakay sa sasakyan para umalis lang ng ganoon kadali. Dahil dito, wala nang naging ibang choice si Mallory kundi ang magmaneho, at habang nag-iisip siya ng paraan para mailigtas ang kanyang buhay at mataboy ang bastos na lalaki, napansin niyang hindi suot ni Christian ang kanyang seatbelt. Pagkatapos ay pinabilis niya ang sasakyan hanggang sa kanyang makakaya at nagmaneho sa isang guardrail malapit sa isang kurbada. Bumagsak ang sasakyan, at ang sunod nating makikita, nakabitin patiwarik si Mallory sa loob ng kanyang sasakyan. Nang sinubukan niyang makaalis dito, lumalabas na na-stuck ang kanyang paa sa upuan at hindi siya makagalaw. Dahil walang suot na seatbelt si Christian, tumilapon siya palabas ng sasakyan at nawalan ng malay. Sugatan siya, ngunit hindi kasing dami ng sugat na natamo ni Mallory, at ang lalaki ay nasa mas mabuting kondisyon kaysa sa dalaga. Naging malinaw ito nang magising ang lalaki, naglakad papunta kay Mallory, at napansin na na-stuck ang isa sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang umalis siya doon ng mag-isa, bago iniwan ng kawawang babae na nakabitin ng patiwarik sa kanyang sasakyan. Wala nang naging ibang choice si Mallory kundi ang sumigaw para humingi ng tulong. At makikita natin na malapit lang dito ang ilog. Dumating na ang gabi ngunit walang sino man ang tumulong sa kanya at nasa pareho siyang kondisyon ng matagal na oras. Habang mas lumalalim pa ang gabi, lumamig na rin ang panahon at nilalamig na rin ang kanyang kalagayan. Tumingin din si Mallory sa paligid ng sasakyan at nakita ang ilan sa kanyang mga damit at kahit papaano'y naisuot niya ito. Sa kabutihang palad, may natitira pa ring baterya ang sasakyan, kaya binuksan niya ang heater. Gayunpaman, hindi lamang lamig ang problema doon. Na-stuck siya sa tila isang lugar na malapit sa kagubatan at may mga wild animals doon. Agad niyang binuksan ang headlight ng kanyang sasakyan para matakot sila at mabuti na lang ay gumana ito. Sa isang himala, nagawa niyang makasurvive sa mahirap na gabi.
Habang papalabas na ang araw, stuck pa rin si Mallory at nahihirapan na siya dahil kakaunti na lang ang kanyang tubig at wala din siyang makain. Lumipas ang buong araw at wala man lang tumulong sa kawawang babae. Stuck pa rin siya sa sasakyan at nakabitin ng patiwarik. Kinaumagahan, si Mallory ngayon ay nasa masama ng kalagayan. Bukod sa kalbaryo na kanyang dinaranas, biglang lumitaw si Christian at tila masaya at malusog siya. Higit pa rito, meron siyang ekspresyon ng kasiyahan sa kanyang mukha at hindi nahihiyang aminin na nag-e-enjoy siya sa bawat sandaling nahihirapan si Mallory. Bumalik siya para pahirapan ang kanyang kaisipan habang kumakain at umiinom sa harap ng dalaga. Pagkatapos ay muli sa kanyang sinabi ng bastos na lalaki kung paano sila pinagtagpo ng tadhana. Habang nakaupo si Christian at ini-enjoy ang paghihirap ni Mallory, sinabi niya sa kanyang nakahanap siya ng isang cabin. Wala itong laman sa ngayon ngunit sa palagay niya ay may pamilyang nakatira doon. Alam din ni Christian na hindi na magtatagal si Mallory dahil baka hindi na siya makasurvive ng isa pang gabi. Pagkatapos ay umalis na siya doon habang sumisigaw si Mallory at humihingi ng tulong. Pagsapit ng ikatlong gabi, sobrang dilim ng paligid at sa swerte ni Mallory, nakahanap siya ng lighter sa kanyang sasakyan. Sinindihan niya ito upang magkaroon ng kaunting liwanag at kaunting init sa gitna ng malamig na gabi. Pagkatapos ay nakatulog si Mallory, ngunit hindi nagtagal, ginising siya ng isang pamilya ng mga daga na tila pinagpipiestahan ang kanyang katawan. Nang mapuno na si Mallory, naging agresibo na siya at nagpatuloy sa pagpatay sa isa sa mga daga. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, ang pagbisita ng mga daga ay hindi naging masama para sa kanya dahil at least ay meron na siyang makakain. Kinaumagahan, nagising si Mallory nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya sa kasalukuyang mga pangyayari at ang tanging pumasok sa kanyang isip ay pag-asa. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anumang tawag, muling nagpakita si Christian. Sa sandaling makita doon si Christian, agad niyang itinago ang kanyang telepono. Muling ikinwento ni Christian ang tungkol sa cabin at bumalik na ang pamilyang nakatira doon. Ibinunyag ni Christian na ikinulong niya sila sa sarili nilang cabin at sinabi kay Mallory na hindi na niya kailangang matakot sa kanya dahil tutulungan niya siyang makaalis doon. Ang unang ginawa ni Christian ay inagaw ang cellphone ni Mallory nang mapansing itinatago niya ito sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ang dalaga ng isang handsaw. Sinabi sa kanya ni Mallory na hindi niya magagamit ang handsaw upang putulin ang pinto at sumagot si Christian na tama ang kanyang sinabi. It's for you. Ang totoo, ibinigay niya ang handsaw para putulin niya ang kanyang sariling paa at makalaya. Idinagdag pa ni Christian na ito na lang ang kanyang choice at kung hindi niya ito gagawin sa lalong madaling panahon, maaari siyang mamatay dito. Pagkatapos nito, iniwan na naman siya ni Christian ng mag-isa. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mauhaw si Mallory dahil medyo matagal na siyang hindi nakakainom ng tubig. Maaaring narinig ng Diyos ang kanyang mga pakiusap at nagsimula ng umulan, ngunit sobrang lakas ng ulan kaya hindi siya mamamatay sa uhaw. Nang buksan niya ang radyo, nalaman niyang baha na ang mga kalsada dahil sa bagyo, at ang mga tao ay mas pinipiling dumaan sa mga service road dahil mataas na ang tubig sa main road. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang huminto sa kanya, ngunit sa kanyang pagkadismaya, lumalabas na ito ang kanyang bangungot na si Christian. Nang huminto siya, gumawa si Mallory ng isang plano, kung saan naglagay siya ng dugo ng patay na daga sa kanyang paa at nagpanggap na patay na. Pinalabas niyang namatay siya habang sinusubukang putulin ang kanyang paa. Nang lumapit si Christian upang suriin siya gamit ang flashlight, nagtagumpay si Mallory sa pagsaksak sa kanya, ninakaw ang kanyang susi, at agad na nilock ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, itinapon niya ang susi sa kailaliman ng gabi upang hindi niya ito mahanap. Ngayon, ang nasa isip niya ay baka may dumaan at mapapansin nila ang nakahintong sasakyan ni Christian. Hindi nagtagal, may paparating na sasakyan at lumalabas na isa itong police car. Nang lumabas ang opisyal sa sasakyan, sumigaw si Mallory at sinubukang makuha ang atensyon ng pulis. Dahil sa sobrang ingay ng bagyo, ang boses ni Mallory ay hindi marinig dahil sa mga kulog. Sa kabilang banda, si Christian ay patuloy na nagpapanggap na isang inosenteng tao na nagkataong nasugatan sa bagyo at hiniling sa opisyal na ihatid siya sa kalapit na cabin. Patuloy na sumisigaw si Mallory ngunit walang nakakarinig sa kanyang mga sigaw. Narealize niya na kapag hindi siya nakaalis doon sa lalong madaling panahon, mamamatay siya,
at nagsimulang isipin ang mga sinabi ni Christian. Habang sinusubukan niyang humanap ng lakas ng loob na gawin yun, sinabi niyang enough is enough at sinimulang putulin ang kanyang binti, ngunit nakagawa lang siya ng ilang mabababaw na hiwa, bago nagsimulang gumalaw ang kanyang sasakyan dahil sa baha. Nang mahulog ang kanyang sasakyan, bumukas ang pintuan ng kanyang sasakyan, at sa wakas ay nagawa na niyang makalaya. Ngayon, nangangailangan siya ng tulong medikal at higit pa dito, kailangan niyang makaalis sa lugar na yon. Habang papalapit si Mallory sa tabing ilog, nagsimula siyang maglakad palayo doon. Hindi kalayuan sa ilog, nakita niya ang isang cabin, at may narinig siyang sumisigaw doon. Nagudyok ito sa kanyang lumapit ng mabilis patungo sa bahay, nang ang hawak niyang stick ay na-trigger ang isang bear trap na naka-install sa lupa. Sa sandaling yun, naisip niya ang tungkol sa cabin na sinabi sa kanya ni Christian. Alam na ngayon ni Mallory na baka nandoon si Christian at sa posibilidad na yun, nagsimula siyang maglakad sa paligid ng cabin. Dito, nasaksihan ni Mallory na pinatay ni Christian ng pulis na tumulong sa kanya kanina, at ginawang hostage ang kanilang anak na babae na nagngangalang Katie. Nang tahimik siyang pumasok sa loob ng cabin, nakita niyang pinatay din ni Christian ang mga may-ari ng bahay, at kinuha niya ang baril ng pulis. Nagawang makapasok ni Mallory at sinubukang palayain ang babae. Samantala, sinusubukan ni Christian ang uniforme ng pulis, marahil ay para sa kanyang paparating na masamang plano. Hindi nagtagal, narinig ni Mallory ang mga papalapit na yapak ni Christian, at nagtago kaagad bago dumating ang baliw na lalaki. Pagkatapos ay itinutok ni Mallory ang baril sa lalaki at sinabi sa kanyang papatayin siya kapag gumalaw siya. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin ni Christian ang pag-atake kay Mallory, at sinabihan ni Mallory si Katie na tumakas. Nakipambuno siya kay Christian at hindi nagtagal, nagawa niyang makalayo sa baliw na lalaki. Nang pumasok si Christian sa isang silid para hanapin siya, wala na doon si Mallory. Kalaunan, natalo siya ni Mallory sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya mula sa pangalawang palapag ng balcony, kung saan nahulog siya at naipit ang kanyang binti sa isang bear trap. Pagkatapos ay naglakad si Mallory pa ibaba kasama si Katie, at ibinigay kay Christian ang kanyang kutsilyo. Sinabi ni Mallory na bibigyan niya siya ng parehong pagkakataon na ibinigay niya sa kanya. I'm gonna give you the same chance that you gave me. Habang nag-uusap tungkol sa kapalaran, sinabi ni Mallory kay Christian na tama siya, marahil ay ganito talaga ang dapat na mangyari noong una silang magkita. Sa huli, nagdusa si Christian sa kanyang natamong sugat, habang pinag-iisipan ang sinabi ni Mallory. Samantala, sina Mallory at Katie ay umalis na sa lugar upang humingi ng tulong, at dito na nagtatapos ang pelikula.